billion formally graft issue. Inilabas ni... Wait lang po mga kababayan. Narinig nyo? Another investigation po mga bossing. No? Sabi ni Arnold Lopez, welcome ba ang SMNI mag-coverage bukas? Baka hindi, baka baka magtampo yung mga SMNI na yan kasi 'di ba? Hindi sila kino-cover ng mga hindi sila yung mga mautog nila hindi kino-cover ng mainstream media. Nagtatampo sila sa mainstream. Ganito, ito sinisigaw namin, bakit walang mainstream media na ganito, bla 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 bla. Hindi pumupunta sa aming mga rally. Baka puro fake news, puro pagmumura lang ang mapapala. Game. Number pang-ilan to? Pangatlo yata ito. Parmali, mga kababayan, iimbestigahan din po, no, ayon sa balita. Ipinanawagan nitong Miyerkules, May 15 ni dating Senador Richard Gordon na imbestigahan si dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng multi-billion Parmali graft issue. Inilabas ni Gordon ang pahayag kasunod ng kautusan ng Office of the Ombudsman na sampahan ng mga kaso. Di ko tuloy narinig to. Sabi ni MB Zimmerman, oh my God, Sara, tulog-tulugan na lang? Di ko na matapos live mo. Mark Ramos, time to swim na. Panoorin ko na lang mamaya. God bless. Salamat po. Game, papakinggan ko ulit sorry. Ipinanawagan nitong Miyerkules, May 15 ni dating Senador Richard Gordon na imbestigahan si dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng multi-billion Parmali graft issue. Inilabas ni Gordon ang pahayag kasunod ng kautusan ng Office of the Ombudsman na sampahan ng mga kasong graft sina former Health Secretary Francisco Duque III at former Budget Undersecretary Christopher Lau dahil sa umano'y hindi tamang paglipat ng 41 billion pesos na pondo para ipambili ng COVID-19 supplies noong March 2020. Sa ngayon, malabang inilabas na pahayag ang kampo ni Duterte kaugnay ng issue. Ang daming mga kababayan, ang dami pong talagang iimbestigahan kay dating Pangulong Duterte. Nandito na si Happy Life TV. Good evening, Mark. Present. Salamat po. Sana pumunta rin si PBBM sa Sara Resign Rally dahil nung nag-rally ng PBBM Rally, Resign, pumunta si Sara. Hindi naman po ganun ang presidente natin. Di ba? Walang ganun po. Ang ating presidente walang ginawa kundi magtrabaho na magtrabaho na magtrabaho. Mas maganda nga, merong SMNI para makita nila mismo ang rally. Ibabalita niya. Tingnan niyo po, may man nag-rally dito. Kokonti lang po sila. Expected na yan. Sinabi na nga naunti lang dahil wala namang pondo din di ba? Mga kababayan. Eto tayo kay Pangulong Duterte. Santambak na yata ang iimbestigahan, no? Eto, dumagdag naman po yung sa Parmali ngayon, mga kababayan. Dahil nung kasagsagan po, no, nung COVID-19, mga kababayan, ang dami pong umaano-ano na may mga issue po. Kagaya na lang po niya mga sa Parmali. Daming perang naglaho sa panahon ni Diggs, nilunok, sabi ni biktima. Ayan. Ang daming iimbestigahan po. Nandiyan yung sa West Philippines Sea. Nandiyan yung EJK. Oh, Diyos ko Lord, baka maging busy si dating Pangulong Duterte sa kapupunta sa Senado, kapupunta sa Kongreso, kapupunta kung saan-saan, no? Kaso, baka bago mag-June, hindi na po natin masyadong makita si dating Pangulong Duterte. Bakit naman, Mark? Di ba nga nabanggit ni Senator Trillanes na posibleng lumabas yung mga warrant of arrest nila ng June o first batch si dating Pangulong Duterte daw po. At ito naman po ay sinigundahan, no? Tinugunan o inuuhan nung ni Attorney Cristina Conti, mga kababayan, na related po sa ICC. Baka wala nang masyadong mautog, mga bossing. Wala nang masyadong mautog. Hindi kagaya nung 2 linggo makaraan. Talagang halos linggo-linggo merong mautog. Pinipilit nila kahit saan. Sabi ni MB, kala ko po ba magsuswimming na kayo? At naipahabol niyo pa po yung super chat nyo. Salamat po ma'am. Ma'am or sir. Ayan. Di ba?
baka mamaya, wala na, hindi na makita, hindi na. Kasi ngayon wala na masyadong mautog, eh. Ngayon hindi na masyadong nagpu-push sila ng mautog, eh. Hindi ko na din masyadong nakikita yung ano, yung mga ano tawag dito, yung mga patawag ng ganyan 'no, yung kagaya niyan. Ano ba tawag diyan mga kababayan? Meron akong mga nakakalimutan na word ngayong araw na ito. O press conference, 'di ba? Wala na masyado, hindi kaya medyo ano, nagpahinga na din si dating Pangulong Duterte kasama muna si ano, pahinga muna baka mamaya magkatotoo yung June, July, August, oh. Kaya nga si Bato, talagang tuloy natin 'tong pang-apat na hearing. Baka ano, baka makalusot pa. Oh, 'di ba? Yan. Alam niyo po mga kababayan, yung hearing ni Bato, siya na lang po yata ang ano, naniniwala diyan na kumbaga in the aid of legislation po, 'no? Ang ramdam ng mamamayang Pilipino, dahil po sa politika kaya nandiyan 'yan. Huhulihin na kasi ng ICC sabi ni Gina Yoshida. Oh. Kaya nga po dahil parang napapansin ko medyo less na po silang magmautog ngayon, hindi na linggo-linggo. Ano po, at hindi na natin masyadong nakikita si dating Pangulong Duterte sa kalsada o do'n sa mga entablado ng mautog. 'Di ba? Baka yun nga, 'di ba? Ay hindi mo na kinoment yung ano kanina, yung pundo? Funny Bonsai, mabuhay sila. Bakit hindi mo na kinoment yung pundo kanina? Maraming pundo yan, mayaman silam. Ay Diyos ko po Lord. Ngayon ko lang naabot live mo. Nagbigay na rin ako ng tulong para sa rally bukas, sabi ni ma'am. Ma'am ba to o sir? Kung nandoon, asan yun? Kung nando sana ako sa Pinas, nako, isa na rin ako at ang buong angkan ko dalhin ko sa Liwasang Bonifacio. Kung nandun ako, magdadala ako ng malalaking speaker. Iba po kasi isa sa negosyo natin yan sa Pilipinas, mga kababayan. Yung rental ng sound system. Ayan, isa din po yan. No? Dadalhin ko yung ano, kaya nating tapatan yung dami nung sa SMNI. Kung nandiyan ako, tapos ilan lang tayo, no? 1,000 lang tayo, di ba? At least masaya, di ba? Pang 854. Pang 854 si James Liao. Ayan. Boss, bakit po nangangailam ang PBBM sa rally ng mausog po? Anong nangangailam? Boss, bakit po ano ba yan? Nangangailam? Nangingialam ang PBBM sa rally ng mausog. Wala naman ako nabalita ang ganyan. 'Di ba? Wala ako. Ayan, ito si Anton, sa ano to, sakop to sa 500 pesos buwan-buwan. Kasi ganyan lang yung comment niya. Pero kapag nakakasabay sila doon sa topic natin, 1.5 yan. 'Di ba? Pero kapag yung mag-coke ka muna, bangag ka, o magkano bayad sa iyo, yan mga kumbaga pang BO-BO lang po na comment ang kaya nila, 500 lang sila. Pero kapag medyo sumasabay doon sa topic, 1.5. Ayan. 500 na pagtsatsagaan mo yan, araw-araw ka magko-comment sa kung saan-saan, ibang klase ka. Ito yung tatay ninyo. Napapansin nyo pa ba ang tatay ninyo na kumbaga nakikita nyo pa madalas sa TV? O hindi na masyado? Anyway, ito pa. Para mas medyo masakit pa. Isa pa to, Uumpisahan na sa wait lang. Dahan-dahanin nyo yung mga DDS. Hindi yung basta-basta kayo magpapasok ng balita. Ako, kada magbablog ako dito, sinasabihan ko, pinapaunahan ko yung mga DDS. Pinapaunahan ko ng ano. Sasabihin ko muna, mga DDS, magsasalita na ako ha. Magla-live na ako. Pwede kayo magstay dyan, pero kailangan meron kayong tubig sa gilid ninyo. Para pag uminit ang ulo ninyo, inumin nyo lang. Huwag kayo sumabay sa init ng ulo, sa init ng panahon dyan.